Ito yung mga examples ko ng toxic na Filipino traits. Halimbawa, guys, bumili ka ng installment na sasakyan. Sasabihin nila, pasikat lang naman yan, di ba? Maniwala ako pag buo niyang binayaran yan, di ba? Hindi yan maniniwala na binayaran mo ng cash, di ba? Second, guys, kapag bumili ka naman ng second hand na sasakyan, tapos binayaran mo ng buo na cash, sasabihin naman, oh my God, second hand lang yan. Madali namang masira yan. Di ba? Laging may ganon, di ba? Dapat yung brand new na lang kung totoo rin lang naman siya. Di ba? Something like that, di ba? See kung gaano ka-toxic yan. Number 3, pag halimbawang nagpatayo ka ng bahay, sasabihin, di ba? Kung hindi ito nilungan ng mga in-laws yan at ng mga magulang niya, hindi yan makapagpapatayo ng bahay, di ba? Diba, may ganon na experience ba yung mga ganon? Pang-apat, guys, kapag halimbawa nagnegosyo ka at sa wakas kapag nag-opening ka, diba, sasabihin, ang mamahal naman ng mga presyo ng paninda nila, diba? Buti pa ron sa kabila, mas mura, doon na lang tayo bumili, diba? May ganon, nangyayari yun. Pang-5, guys, halimbawa, kapag hindi mo sila pinautang, sasabihin nila, para namang hindi nagsimula sa wala. Diba? Mahirap din naman yan dati. Diba? Ano lang ba naman yan noon? Diba? Nangungutang din yan. Diba? May ganon, nakakarinig na ba kayo ng ganon? Sunod, guys, kapag nakita kanilang nagsishopping sa mall o di kaya ay nagta-travel, sasabihin nila, feeling mayaman naman yun. Hindi nga niya matulungan ang mga kapatid niya, yung mga parents niya, ang mga kamag-anak niya. Di ba? Guys, ganyan ang realidad ng buhay. Meron at merong maiinggit sa iyo. Lahat ng gagawin mo, meron at meron silang sasabihin. Di ba? Guys, baka mga kaibigan nyo or kamag-anak mo pa ang mga gumagawa niyan. Kaya for me, just do what makes you happy. Basta alam mo na wala kang inaapakan at inaagrabyadong tao hanggat hindi ka nang hihingin sa kanila. What I mean, hanggat hindi ka nang hihingi sa kanila, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Di ba?